Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. DZAR 1026 Sunshine Radio. Ayan, at nagbabalik ang programang Patok. May oportunidad sa bawat katok. Kami pa rin po ang inyong mga katok ngayong hapon. Ako si Kapartner Cha. At ako naman si Kapartner Cha. Ayan, mga kapartner, ang saya ng naging kwentuhan natin kanina. Ngayon naman, meron tayong another na bisita na mag-i-inspire sa atin. Ito na yun, kapartner, hindi lahat ng negosyo nagsisimula sa malaking puhunan. Minsan, sapat na ang isang timbang tapang at tiwala sa sariling pangarap para magtagumpay. Ang susunod nating bisita ngayong hapon ay nagsimula sa simpleng hangarin, makapagpatayo ng lugar kung saan pwedeng magsama-sama ang barkada, pamilya at tropa para lang kumain, tumawa at bumuo ng masayang alaala. Pero gaya ng maraming negosyante, dumaan din siya sa matinding pagsubok. Ang pandemya sa tulad ng pandemic, ayan, hirap ng lokasyon, ilang rejections, ilang beses ding muntik na siyang sumuko, pero hindi siya bumitaw. Bakit? Dahil para sa kanya, rejection is redirection. At kung, ayan, kapartner, at kung ang unang bisita natin kanina ay hari ng kangkong, ito naman ay hari ng wings. Ipakilala mo na, kapartner Cha. Ayan, the founder of Primos Unlimited Bucket Wings, walang iba, si Mr. Roy Aparejado. Welcome, sir, sa programang Patok. Yan. Nice meeting you, Chiclet. Yan po. Baka gusto niyo pong batiin ng ating mga tagapakinig, mga kapatok po online. Hi mga primos out there sa mga nanonood ng live and dito sa YouTube. Maraming salamat at magandang araw sa inyo. Ayan. Sino po ba si Kapartner Roy Aparejado? Ako po ay founder of Primos Unlimited Bucket Wings. So, we started the business since 2018 and I'm from the province of Masbate. Ayun. So, paano nyo po naisip na ang simpleng ideya na tulad ng bucket wings na pwede mong gawing negosyo? Actually, nag-start to sa idea namin ng business partner ko, which is si Rose, my younger sister. So, nakita namin yung opportunity that time, way back 2018. Maraming chicken wings out there na big brands, pero hindi nag-o-offer ng unlimited. So, alam naman natin na ang Pinoy ay mahilig sa unlimited, sulit at masarap. So, nag-isip kami ng magandang ideya na kung paano mabibigyan ng magandang value for money ang mga barkadas, families, and mga kapwa natin Pilipino na makapag-offer ng mga sulit at masarap na chicken wings. So that's why pinanganak si Primos Unlimited Bucket Wings. Bakit Primo? Saan ba nanggaling itong salitang Primo? At ito po yung naisipan yung ipangalan? Sa Primos, sa Masbate kasi, when I call you Primos, you are my good friend. You are my best friend. So that's why ang pinopromote namin is barkadahan at pamilya din. So, yeah. So, isang bucket lang talaga yung puhunan mo, kapartner? Actually, sinabi kong we started with one bucket dahil ito ay nagsimula sa isang pangarap, isang bucket na pangarap. So, wala kaming puhunan noon ng kapatid ko. We started from 500,000 na puhunan. Pinagkasya namin lahat nung way back 2018 para makapag-start ng from pagiging empleyado. Gusto namin maiba yung buhay namin dahil gusto namin, syempre breadwinner kami ng family. So tinutulungan din kami ng ate kong OFW that time. So sabi ko, bakit hindi tayo magsimula sa iisang bucket ng chicken wings? I-serve natin sa mga customers sa baka magustuhan nila. So after 1 to 2 months of operating, ayun, nagustuhan ng tao. Until now, walang tigil ang suporta. Wow. Ano yung pakiramdam nung first mong magbenta nitong bucket wings, kapartner? Actually, medyo weird yung iba kasi parang inosente sila sa unlimited chicken wings. They know the chicken wings, flavored chicken wings, but ano tong unlimited na to? Puro pakpak. So, nung time na yun, nag-trend kami. May nag-post sa amin that time, way back June 2018. Simula noon talagang it's the best experience kasi sobrang tinatangkilik siya ng mga tao. So, sinabi niyo dito sa business success motto ninyo na it's a barkada-driven brand. Yes. So, na-imagine ko yung sa inyong restaurant is very, very cozy. Tapos, ipakiano naman po sa mga viewers natin na pumunta sa inyong restaurant, yung experience kumbaga.
Actually, ang Primos, pinopromote namin, barkadahan talaga. Nakikita namin yung problem ng mga empleyado. So, like tayo, no? Galing tayo sa trabaho, problemado tayo. Minsan, napapagalitan pa tayo ng boss natin, stress tayo sa trabaho. So, we're looking for something na makakapagtanggal ng stress natin. So, gusto ko at gusto ng team namin na ang Primos ang go-to place nyo. Napupuntahan nyo with your barkada or your friends or workmates pag gusto nyong magsaya naman after the day, after the long hours of working. So, ang vibe namin is talagang friendly. Pagpunta mo sa store, talagang mararamdaman mo yung benefits versus the cost. So, sinasabi ko nga sa team, dapat pagpunta ng customers natin, kahit sinong customers yan, dapat maramdaman nila benefits. What are the benefits? Benefits of the environment, the ambience, even the restroom is clean and organized. All staffs are friendly. Siyempre, quality food and quality service. Importante ho yan, ano? So, unlimited wings. Yes, unlimited. Unlimited. So, pag unlimited po, ma-afford po ba namin siya? Oo naman. For only 399 pesos, chiclet. Meron ka ng unlimited bucket wings, unlimited rice, bottomless iced tea, saka may ranch dip pa yun. Ha? Wait, $3.99 for unlimited everything? For everything na yun. Hindi naman pulugi. Hindi naman. We created the concept which is dapat profitable din sa amin, at the same time value for money sa mga customers. So, win-win. Ayan, sa malalakas kumain dyan ng mga wings. Ito na yung chance nyo na busugin yung sarili nyo. Ayan, partner, mayroon lang akong gustong malaman. Nung sinimulan nyo to ng sister nyo na si Ma'am Rose, sino yung pinakaunang sumuporta at naniwala sa inyo? At ano yung suporta na ibigay nila? Una, para sa akin, si Lord talaga eh. Talagang siya ang gumabay sa amin at nag-redirect sa amin from being employee to business-minded people. Kami ng kapatid ko. Kami yung naging way para mapatigil din yung OFW kong ate sa Japan, being entertainer, na breadwinner that time. Yes. So that time, sabi ko, ate, pag kumita ang negosyo, kailangan tumigil ka na sa pagtatrabaho dyan. At kami na ang magtataguyod sa pamilya natin. Dahil mahirap po ang buhay namin way back from the province of Masbate. And then syempre, sumuporta dito ay ang buong pamilya. Hindi sila sumuko at talaga naniwala sila sa vision namin magkapatid. Ano ho ba yung masasabi ninyo sa pinagdaan ng hirap po? Kung mapapasalamatan nyo yung dating ikaw, ano ang sasabihin mo sa sarili mo na na-achieve mo na yung success na kagaya ng meron ka ngayon? Sa batang ako, maraming salamat kasi hindi ka sumuko. Pinagtagumpayan mo yung hirap ng buhay, na pinatunayan mo sa lahat na hindi kailangan magsimula kang mayaman at anak ka ng mayaman na isang tao. Talagang hindi mo pinabayaan ang pamilya mo, even yung mga anak mo. I have 3 kids po. My eldest, Haley, Saria, and Sebastian. So, hindi ka naging pabayang ama. That's why, kaya ka matatag ngayon dahil nung batang ikaw, ay pinatatag mo yung sarili mo sa hamon ng buhay, which is the challenges of being from the province of Masbate up until now to here in Manila. 2018, tama po ba, ka-partner Roy, na nagsimula itong yes. Yung May. Primo? May 2018. So, kailan mo nasabi or kailan mo nalaman na ready ka na sa unang physical store mo? Actually, right now, we have 3 stores. And may papasok na franchise sa Ayala Malls, Fairview Terraces. Noong time na nag-open kami ng 2018, sabi ko, it's now or never eh. Pag hindi ito nag-work, pupunta tayo sa ibang bansa. Mag-work ako ulit sa Miami. I worked before in USA. So, sabi ko, mag-ibang bansa ako or magbabarko ako or it's now or never. So, sabi ko, try natin for 6 months. But then again, in just 3 months, nag-trend talaga ang concept namin. Sabi ko, ito na yung sign ni Lord na ito na talaga yung binigay sa ating direksyon ng buhay natin kundi magnegosyo. So, from there, 2018, nag-open kami ng isang branch. Just before the end of the 2018, nakapag-open kami ng pangalawa. Ayun. So, sa tingin nyo po, yung theme or yung, anong tawag natin dito, yung concept ng isang business po, ay malaki po talagang tulong yon sa success ng iyong negosyo. Yes, exactly.
kailangan bumuo ko ng konsepto kung saan makikinabang din ang mga tao. Hindi puro kita lang, hindi puro profit lang. Kailangan, that's why kanina sabi ko, win-win dapat. Masaya ang customer mo, syempre masaya din ang profitability mo para magtuloy-tuloy ang negosyo mo. Karamihan kasi na nagnenegosyo, they're into money. They're just doing the business just to have money, just to earn profit, just to generate money. But no, sabi ko nga sa mga kasama ko palagi, you just work hard, bigay lang natin ang magandang benefits na dapat ibigay natin, na good service sa customers, and money will come. Yes. Kapartner, nabanggit ko kanina na hindi yung rejections para sa is redirection. Yes. So, pwede mo bang i-share kung ano yung mga challenges na nadaanan mo along the way dito sa Primos Unlimited Wings at paano mo na-overcome yung mga challenges na yon? Hindi naman bago sa lahat, no? Actually, during the pandemic talagang lahat ng mga businesses nahirapan din that time. Kung gaano kami kabilis nag-open ng second branch namin, ganoon din kabilis nagsara nung time ng pandemic. So, yung binuo mo ng ilang buwan na store, nagsara lang in just few days. Masakit sa mata, sa damdamin, sa loob, na makita mo na nagbabaklas kayo ng mga exhaust hood, mga kitchen equipments, makita mo na yung mga walang schedule ang manpower mo. So, I'm thinking of bakit ganito nangyari kung kailan naman tuloy-tuloy. Pero naisip ko, it's a Lord's redirection eh. It is not a rejection, but it is a room for improvement and a redirection from the Lord na pahinga ka na muna. Masyado ka na overwhelmed sa lahat. And then after the pandemic, natutuwa lang ako kasi totoo talaga ang redirection. Dahil after the pandemic, just after the pandemic, nakapag-open kami ng Kapitolyo Pasig branch and then now the Comembo Taguig branch. So that's in 2022? Yes. Post-pandemic. Kung ano yung nagsara na restaurant na doble nang nagbukas kami after the post-pandemic. Wow. May mga point ba ka-partner Roy sa journey mo na naging learning experience mo ang pagkakamali? At maaari mo bang i-share sa amin at ano yung exact word na tumatak talaga sa'yo, na nagbigay sa'yo ng inspirasyon na dun mo kinuha, kumbaga dun mo hinugot sa mga pagkakamali mo? Actually, personal life, no? Hindi talaga ako perfectong tao. Marami akong pinagdaanan. Isa rin ako makikita mo sa labas na gimekero noon. Makikita mo na laging may alak. Pero nakita ko yung sarili ko na hindi ako pwedeng tumanda ng ganito. Hindi ako pwedeng, may mga anak na ako eh. Kailangan ko nang mag-ayos sa buhay. That's why yung pagnenegosyo, yun ang naging redirection ko again to do better in life, na hindi ko magagampanan ng pagiging tatay at mapoprotektahan ng mga mahal ko sa buhay, especially yung 3 kong anak, kung mananatili akong ganun. That's why isa sa mga tumulong din sa akin yung mindset na yun. Ayun. So, sa Primos ngayon, kapartner, no? Ano yung mga services or ano yung mga mai-offer natin sa mga viewers natin? Take it away. Actually, we are now offering and penetrating into franchise. We are now open for franchise for only 499,000. Meron na po kayong franchise ni Primos, inclusive of use of trademark, training, and sets of uniforms, and especially marketing and grand opening assistance. How about naman po, dahil you're already opening for franchise, so how about the supplier naman po? Is it yung supplier po ninyo? Yes. Oh, speaking of the supplier, ano naman po siya? Reliable naman po yung supplier natin? Karamihan ng nagpa-franchise ngayon, napansin ko, no? They're excited to penetrate into franchise without proper planning. So, 7 years na pala ang Primos since May 2024, 2025. Just last month, nag-turn kami 7 years. Bakit tumagal ang Primos na hindi nag-franchise ng ganun? Pinagplanuhan kasi namin na mabuti. Ayaw namin mapahiya sa mga mag-i-invest namin. Kasi we're thinking of, our mindset is, every investors is hard-earned money nila yon. Pinaghirapan nila yon sa ibang bansa, sa ibang trabaho na pinagtrabuhan nila ng ilang taon, tapos sasayangin mo lang. That's why our mindset, our Primos mindset is to protect the investment of every investor or franchisee. That's why bago kami nagpa-franchise, we make sure sustainable ang aming supplies. Kailangan
yung sustainability of the products, especially the chicken wings, the sauces, araw-araw dapat may stocks. Hindi dapat nauubusan. Yes, kapartner Roy, aside from sustainability, so paano nyo nasisiguro, lalo na nag-expand na kayo, you are introducing franchising na sa mga nag-invest. So, paano ninyo nasisiguro na consistent ang lasa, ang quality ng Primo sa bawat branch? Despite po yun sa Paglawak yung yung pati na yung ating inflation rate. Oo. Ito pagmamahal ng ating mga produkto po. Maraming salamat. Good question. No? Isa sa mga pinag-aralan namin yan, na kahit magtaas, bumaba man ang price ng isang produkto namin, ay mananatili siyang ganun ang presyo namin. So, pinag-aralan namin mabuti yung profitability ng franchisee, hindi lang sustainability. Kailangan magkasama yan. Sustainability and profitability of the franchise or of the business is dapat balanse. So, lahat yan ay isa sa mga masasabi kong handa ang Primos yung sa mga ganyang mga ganyang challenges. Ayun. So, meron po ba tayong mga upcoming na mga events po na pwede nating imbitahan ng ating mga viewers? Right now, we're looking forward to open our first franchise at Ayala Malls Fairview Terraces. It is located in Quezon City. So this is our first branch in Quezon City. So our target open is September 1, 2025. And then soon magkakaroon tayo ng mga franchise launch, offering franchise for other investors. And we're looking forward for the other franchisees. Open pa yung Cavite, Mandaluyong, and buong NCR, buong Metro Manila, and near provinces like Bulacan, Antipolo, and Cavite. Kapartner Roy, kung meron kang isang value sa Primos na gusto mong dalhin ng bawat customer after kumain, ano iyon? Just being a happy person. Siguro yung value na yun na maging masaya lang tayo palagi. Kumain ka, lalabas kang masaya. Gutom kang papasok, lalabas kang masaya. Laging ganun ang mindset ng team namin eh. Dapat pag pumasok niya ng malungkot, dapat lalabas siya na parang kaibigan na natin, masaya sila, and they're looking forward to go back. So you're like building community. Yes, this is actually not a business, but it is a movement and a community. Nice. Ayan, may mga bago bang produkto na inilo-launch ngayon si Primo Kapartners? Mga bagong flavors or mga gusto nyong i-spoil lang natin konti yung ating mga customers. Actually, sa mga mahihilig sa mga sisig dyan, nag-launch na kami ng Primo Sisig. Ngayon, that's one of our best seller. Sobra talagang sulit niya. But soon, maglalabas kami ng mga other Filipino products or sauces like kare-kare and mushroom pepper sauce na sobrang paborito din ng anak ko. So maglalabas tayo niyan. Good for kids, good for family, and good for barkadas. And every quarter or every 3 months, maglalabas tayo ng mga bagong sauces para may inaabangan lagi yung mga customers natin. Also, may fries na rin po kami. So, yun. Ayan, may mga komento pala dito, kapartner. Ayan, basahin lang natin si kapartner Christy. Busog-lusog, mga lods. Legit, unlimited. Hindi ka titigilan hanggat hindi ka sumusuko. Ayan, meron pang isa. Joanne. Sarap ng timpla. Crispy sa labas, juicy sa loob. Ulit-ulitin mo talaga. Ayan, meron pa ba tayong mga comments dyan, mga kapartners? Ayan, kapartner, go ahead. Only wings. So, bigla masyado mataas. Baba konti, please. Tech. Only wings, pero hindi only lasa. Lahat ng flavor. Panalo. Ayun, from Cecil, pang date, barkada, kahit solo mo, worth every bite. So, mga customer siguro mo ito, kapartner. Yes, actually, parang mga kumain na to sa amin. Parang kumain ito sa inyo. Nakakatawa naman. Ayan, Marlene, akala ko matibay ako, pero sila pala yung tunay na matibay sa sarap. Wow, ang galing. Aba, Jason, service 10 over 10, wings 11 over 10, busog, sobra diet, wala na. Ayan, si Kenneth. Sulit na sulit for the price. Sulit ang wings, rice at sausawan. O, di ba? Pati sausawan. Ranch dip yan. Ayun. Mavi, huwag kumain ng lunch. Dito mo na ibuhos lahat.
Dito muna. Parang nakakain na talaga ito. Aside from that, mga ka-partners, balik tayo sa mga katanungan. So, maraming salamat sa mga komento nyo, mga ka-partners. Maraming salamat sa inyo. Meron lang akong gustong itanong, ka-partner, regarding naman sa sa mga feedback. How do you handle feedback? Alam naman natin sa negosyo, hindi talaga natin mapiplease lahat. May iba talaga na may mga negative comment. In fact, ko lang kasi may nagva-viral ngayon na isang influencer na nag-constructive criticism siya sa sa isang coffee shop. So sa inyo, how do you accept it, mga feedback? Positive and negative. Actually, nakita ko din yung sinabi mo. Active tayo dyan. Pero, yun nga positive feedback is something na makakapagpa-remind sa'yo na you're doing something great with your product, with your business. And isa sa mga makakapag-motivate talaga siya sa team namin, knowing that there's a positive feedback. But negative feedback is, again, it is a direction for us to learn something new or improve something na kailangan pala namin gawin to. At makakatulong pa siya actually lalo para ma-improve ang business ko, even with our team. So, actually excited ako with the negative feedbacks kasi isa sila sa mga nakakita ng hindi mo nakikita eh. So, sila yung outside the box na sila yung nagko-komento. And again, kaya lang naman maraming negative feedback kasi concerned din sila sa negosyo mo. Doon ko nakikita ang negative feedbacks. And hindi natin siya kailangan baliwalain dahil isa sila sa makakapagpa-improve lalo ng sistemang meron tayo ngayon. Ayun. So, kapartner, meron tayong mga viewers ngayon. Most of our viewers are those were business enthusiasts, mga entrepreneur na gusto mag-start pero nag-aalangan. At meron din nag-start na pero parang nagsistruggle pa. Ano naman yung mensahe na pwede mong maibigay sa kanila? Start with the mindset. Proper mindset is really important. Before you start, you have to know what is the direction. For example, sabi ko nga before, ipapunta ka ng Bulacan pero daan mo SLEX, wala kang pupuntahan eh. You must know your direction before ka mag-start ng business. For example, nag-start ka ng isang restaurant. Ano ba ang mission at vision mo? Bakit mo ba ginagawa to? What is your big why? Ano ba ang why mo? Bakit ka nagsisimula nun? And then, knowing your why, everything follows. And then, dapat, syempre, again, kailangan bago ka magsimula ng isang negosyo, you have to ask direction from the Lord. You have to ask guidance. And then, lahat, mahalin mo lang yung ginagawa mo. Talagang may puso ka dapat. Dapat may passion ka sa ginagawa mo. Kasi kung ginawa mo lang yan para sa pera, dahil nag-trend lang yan sa TikTok, nag-trend lang yan sa Reels, and then, walang mapupuntahan yung negosyo mo. Kailangan ginagawa mo yan kasi yan yung gusto mong gawin hanggang pagtanda mo. Kapartner, eto, tinanong ko na to kanina. So, gusto ko lang ding ulit malaman from your end naman. So, para sa'yo, paano sinusukat ang success ngayon? Sa pera ba? Sa impact? Sa inspiration? O sa lahat ng ito? In your own opinion, kapartner? Actually, wisdom eh. Minsan, maraming tao ngayon na mayayaman pero malungkot pa rin sa buhay. So, kailangan meron kang wisdom. The Lord gave us a wisdom to produce wealth, pero minsan kailangan natin trabahuhin yung wisdom na kapayapaan sa utak natin na marami akong pera pero malungkot naman ako. Hindi masaya ang pamilya ko, magulo ang mundo ko, wala akong kaibigan. So kailangan siguro, for me, masasabi ko lang successful ako pag masaya yung mga nasa paligid ko at may peace of mind ako. Kasi pera, madali lang actually kitain with the proper mindset eh. Yes. Pero wisdom, in-earn talaga yan. Ayun! Napakaganda ng ating usapan ngayong hapon from our first guest to our second guest. Napakarami na naman po nating natutunan mga kapartner, hindi lang po sa pagnenegosyo, kundi sa mindset, sa puso, at malasakit sa ating kapwa. Ayun, yun po yung purpose po at talagang purpose ng programang ito, Patok. Ayun, marami na naman po tayo na-inspire ngayong hapon. Maraming salamat ka-partner Roy. Yes. Ayun. Maraming salamat, Chiclet. So, And ka-partner ako po Cha. si ka-partner Cha. Parang chicha. Ayan. Okay, so ka-partner Roy, pakiimbitahan na lang yung ating mga viewers po. Sa mga viewers natin ngayon, maraming salamat sa pakikinig nyo. Again, I'm Roy Aparijado, founder of Unlimited Bucket Wings.
handa na po akong tumulong at magbahagi ng aming success at mag-duplicate ng success namin sa mga gusto mag-franchise ng Primos. Kindly contact us at 0927-479-8955. Available po kami sa WhatsApp and Viber po. And even you can call us po, and direct mismo ako po ang sasagot sa mga concerns at inquiries niyo po. Yes, at available din si Sir sa Facebook. Yes, we have a Facebook page and TikTok page, even in Instagram, at Primos Diner. So follow nyo po kami doon for more inquiries po and more info po. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat sa ating mga kapartner na nagsubabay sa atin sa isang oras na programang ito. At kung meron pa po kayong mga kwento na alam mong papatok at tatatak sa isipan ng bawat Pilipino, abay wag mong itago, kundi dapat ito'y iyong ibahagi at ipatok na yan. Bago tayong magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4, a lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Yan, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Uli, ako si Kapartner Chiclet. At ako naman po si Kapartner Cha. Magsalo-salo po ulit tayo bukas sa kaparehong oras at timpilan. Dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.